Hi guys, nakakuha ba kayo ng seat sale? Kasi kami, oo, nang inggit pa. Nakakuha kami ng 2 seat sale going to Japan. Japan ba? Ay, oo Pareho, nga. oo, Oo nga Japan. pala. So, reveal mo na agad. Yes, Grabe. hindi ko naman sasabihin kung kailan. Pero obviously, kung nakikinig sila dito at naka-follow sa socials natin, alam na nila na favorite nating pumunta doon. Actually, di ba yung second ng pagbubuk ko, hindi naman talaga Japan eh. Ang dami ko pang tiningnan before that eh. Oo, muntik na, nasa payment ka na papuntang Chiang Mai, Thailand. Mm-mm. Biglang sabi ko, wag mo na. Tapos mamaya-maya, pagbalik mo after 1 hour yata, nagulat na lang ako, sabi mo, uy, may Tokyo pa. So, imbes na isa lang yung mabibiling seat sale, naging 2. Yay! Pero, Ano? alam mo, kapag may seat sale, di ba nagpo-post tayo? Mm-mm. Nagpo-post tayo. Pati yung mga kaibigan nating content creators, Yes, nag-share yes. din sila kapag nakita nila may seat sale. Syempre, para makakuha din ng seat sale yung mga followers nila. Kaya dapat nagpa-follow kayo. Oo, follow nyo pati itong podcast kasi seat sale ang topic natin. Oh. Marami kayong matututunan dito. Ba't gumagano yung ulo? Ayan. So, parang kaakibat ng every seat sale, pag nag-post tayong mga travel content creators or anyone na mag-post ng seat sale, may nagagalit. Oo, grabe yun. Bakit? Nakita ko yan kay no? Sa threads ni shout out kay Ate Aisha, no? Si Aisha, Ate Aisha, shout out to you. Follower natin yun sa IG. Oo nga, pag meron din nag-viral sa akin, ganun din. Parang may sasabihin, di naman totoo yan. O kaya, sa groups, sasabihin na, bakit kami wala? Pagtingin ko, wala naman eh. Parang tinotokis daw natin sila. Sa akin din may nag-screenshot, sabi niya, eto yung nakikita ko. Kasi, di ba ang seat sale last Independence Day is 12 pesos. Oh, 12 Cebu pesos. Pack to guys 12 pesos base fare. Tapos, may nag-screenshot, lumabas daw sa kanya, 3,400 na base fare. Which is, sabi ko, oo, normal yan. Malamang ubos na nung nakita mo or yan, yung screenshot mo. Ibig sabihin, ubos na yung sale. Kaya wala ka nang makitang 12. Pero meron. Kasi nakakuha nga tayo. Oo, nakakuha nga tayo eh. In-screenshot pa natin eh. Kasi yung iba sinasabi, edited daw. Oo, lahat siguro yung pwede nilang ibabato nila. Kasi nga, hindi pa sila naka-experience makakuha. I get their ano ba tawag doon? Sentiments? Their frustrations. Kasi, hindi pa talaga siguro sila nakakita eh. Kahit isang beses sa buhay nila na may piso. O kaya yun, 12. O kaya yung 88, mga ganyan. Oo. Pero isa nga sa favorite ko yung mga hindi piso eh. 12, 88. Kasi feeling ko yun yung mas marami kaysa sa piso talaga eh. Tsaka yun yung mas hindi matunog. Oo. Para kasing pag nakita ng mga tao, piso, mas dinudumog siya. Tapos yung server ng Cebu Pack naghahang, ganyan. Pero pag mga 88, 12, or 99, basta hindi piso, mas malaki yung chance na nakakakuha tayo. Kaya dapat antabay talaga kayo sa mga socials ng, hindi lang ng travel content creators pati ng Cebu Pack yung mismo. Airline. O yung mga hindi airline. Hindi na Cebu Pack, kasi minsan nagsasale din naman ng AirAsia, ang PAL. Oo. Pero alam mo, ang pinakamurang sale talaga ay Cebu Pack pa rin. Doon tayo nakakuha. Pero bago yan, welcome kayo dito sa Tara, podcast, Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm Jan. So yung mga topic natin dito sa podcast na ito ay travel and adulting. So balik tayo sa topic natin na seat sale. Tama ka, may mga airline na hindi lang Cebu Pack. Katulad ng pupuntahan natin. Actually, pag lumabas tong episode na to, at sana maganda yung experience natin. Ay, hindi pa pala. Papunta pa lang pala sa airport tayo pag lumabas itong episode na ito. So, secret muna kung saan. Next episode na nyo malalaman. Pero yung nga, hindi siya piece of fare, pero seat sale yun eh. Actually, mura ko rin nakuha. Itong kaya hindi lang talaga sa Cebu Pack eh. Kaya ako, pag tumitingin ako or nakafollow ako sa mga page ng mga airlines, hindi lang dito sa Philippines. Like, may nakita akong mga sale like Jeju Air. Wala pa talaga tayong Korean visa. Kung meron lang tayong multiple entry doon, malamang panay book din ako doon. Isa din sa binubook yan. Kasi mura yun eh. Mura yung Jeju Air. And minsan, yung ANA, Japan, nagsisale yun. Yung nga lang, medyo mahal ang sale niya. Parang lumalabas $200 USD
12,000. Pero mura na yon sa kalidad ng airline sila. Oo, kasi yung regular fare nila, kalahati na yata yun. Oo, kalahati yun. Mahal kasi yun. So, yun. Isa pa yun sa dapat i-consider na kunyari, si Pal, or yan, si Ana, nag-sale. Tapos parang sabi nyo, parang iisipin ng mga tao, ang mahal pa rin. Iba naman kasi siya compared sa ibang airline. Ang sale sa kanya is medyo mahal levels compared sa mga budget airlines like Cebupac, ganun. Cebupac talaga pag nag-sale, grabe, parang kayang makakuha ng 3,000 pesos round trip per person. Per person. Ayun nga, yung pinost nga ni Ate Aisha noon, parang 3,000 plus ang nakuha niya, Nagoya round trip. Japan 3,000. Kaya nasasabihan yung yung sa mga comment section, ano ba yan, mas mahal pa yung travel sa Pilipinas kaysa sa Japan. Isa pa yun. Diba? Nakita ko din yun sa threads, sa mga comment section. May katotohanan behind that. May katotohanan. Pero to be honest din, pag titingnan nyo rin yung mga sale ng domestic, mas mura pa rin. For example, nakita ko kasi yung Boracay parang round trip nasa 2,000 or 3,000 less Pero syempre, kung na lang idadagdag mo, Japan, edi mag-Japan ka na. Diba? Yun yung nagiging nagiging parang reason. Kunyari, sige, mura nga si Boracay, sale. Pero parang konti na lang idadagdag ko, mga 1,000 to 2,000 na lang Japan na. Parang mapapa-book ka tuloy ng Japan, ganun. So, hindi ko masisisi sila. Pero maganda doon siguro, may experience ka pa rin dapat sa local travel. Wag naman nating parang, ayoko. Yung tipong aayawan mo na, yung parang sinusuka or whatever. Hindi naman ganon. Dapat, yes, ibang-iba yung experience abroad versus dito. Pero para yurakin mo naman yung sariling local destinations, wag naman ganon. At saka pwede ka pa rin makatipid dito sa Pilipinas na travel Katulad nga, yung pupuntahan natin ngayon, medyo tipid yung natin doon budget and yung nakuwang hotel and flight. So, pwede ka pa rin mag-enjoy sa sarili mong bansa na makakuha ka ng seat sale na masusulit mo rin talaga. At kung hindi man seat sale, mga land trip, like yung pinunta natin, Baler, diba? Pwede ka rin pumunta sa Baguio, Zambales. So, okay pa din ang Pilipinas kasi dito naman tayo nag-umpisa mag-travel. Yeah. Actually, yung mga seat sale natin, una, puro local lang talaga. Even yung pagpunta natin ng Batanes, diba? Palyon. Nakalimutan ko na nga magkano Ako rin nakalimutan ko na. Pero alam ko, hindi tayo gastos ng doon ng hindi seat sale. So gumastos tayo doon, seat sale. Kaya actually, titignan ko yung mga ibang travel content creator. Parang hindi pa sila parang wala pang nakikitang, di man nang-hype ako. Kumbaga, pupunta masyado ng Batanes. Oo. Kasi mahal talaga Kaya nga swerte tayo back then, nakakuha tayo ng seat sale ng PAL Batanes. Para sa akin, to be honest. Sa age natin na yun, parang medyo mahal na yung ginastos that time. Pero kinaya natin. So yun, tama ka doon. Konti pa lang din nakikita ko nagbabatanes. Malay nyo, sino man nakikinig dito or mga travel content creator, mali kami, no? Di lang nila pinopost, no? Pero sige, balik tayo sa topic. Kasi since pinag-usapan naman natin Cebupac, seat sale in general. Paano ba makakuha dapat ng seat sale para hindi tayo binabash Oo nga. sa comment section na hindi naman yan totoo, scammer kayo? Actually, may pinost ako niyan. Hindi naman nag-viral, pero sana, pag shinare ko dito, mag-viral to episode na to para mag-viral din. Para matuto sila. And hindi na tayo ibash yung mga travel content creator nag-share ng may seat sale. So yun nga, ang shinare ko kasi doon, yung 3 things, 3 things na kaya hindi ka nakakuha ng seat sale. So ito yun guys. Number 1, nag-overthink ka. Number 2, di ka nakasagap ng balita, natural. Kaya nga, di ka nakabili ng seat sale At number 3, mayaman ka. Hindi mo kailangan ng seat sale. Yes. Okay. So yun yung mga dahilan kung ba't di siya nakakuha. Ngayon, para mas maintindihan pa, ano yung mga steps nga? Para balik na rin natin yung sinabi mo dyan. Ano yung steps para lahat tayo makatikim ng seat sale? Kahit piso fare, 88, base fare, 12 pesos base fare, kung ano man yan, basta seat sale. Yung nga, kasi kaya ako nasabi yung overthink. Usually yung problema ng tao pag magbubuk ng seat sale. Parang magbubuk ako, tapos tutuloy ko ba to? Paano yung mga leave ko? Naintindihan ko naman yun. Kaya hindi pa sila ready kung ano yung bansang pupuntahan nila or kung ano yung date na pupuntahan nila. So, yung suggestion ko guys, dapat nakaprepare ka na. For example, alam mo na
in April, ito yung date na ibubuk mo at ito yung place na ibubuk mo. Kasi kung doon ka palang mag-iisip during seat sale, chances are maubusan ka. Kasi kung titinan nyo yung screenshot ko doon sa pinost ko, 10 o'clock pa lang, nandun na ako sa payment. 10 o'clock yung sale, 10 o'clock pa lang, di pala sa payment, nandun na ako sa ibubuk ko na lugar. Tapos, para isang pindutan na lang. So, maglagay ka ng allowance plus minus 1 to 3 days kasi minsan hindi talaga sakto eh. Kasi for example, gusto mo April 1. Minsan, hindi mo makukuha yon sa madaming dahilan, like maraming nakapindot agad or talagang walang seat sale by that time. So gagawin mo, adjust ka March 30, March 31, April 2, April 3. Tapos, yung pabalik ganun din. So dapat may leeway ka. Hindi parang isasabihin mo sa isip mo, hindi hanggang 5 days lang ako kasi wala akong budget. Hindi, hanggang 7 days. Hindi, kailangan medyo flexi ka. Tapos, may leave ka dapat. Yun. Medyo yun yung issue ng iba talaga. Inisip nila, baka hindi payagan yung leave, ganyan. Okay, share ko lang yung before kami nandito sa full-time travel content creation kung ano mang ginagawa namin ngayon. Nasa corporate din naman kami, guys. So, nung time na yon, nakakagala pa rin ako. Siguro, depende lang sa tao. Kasi talagang firm ako na kapag nag-book ako, hindi naman ako nagbo-book ng 1 week eh. Usually, 3 months ahead. Since malayo pa yon, nagsasabi na agad ako na sa boss ko, sa supervisor na meron po akong upcoming travel in ganitong months. Kahit sobrang layo pa, basta kailangan banggitin ko yun. Tapos pag malapit na, syempre, dun ka palang magpapasa ng leave. Most of the time, wala naman silang magawa kasi nga nagsabi ako ng maayos, ng super aga. Tapos siguro depende rin sa sa trabaho. Hindi naman kasi super crucial yung work namin. Siguro pag doktor, baka ewan, diba? Sa IT lang naman eh. IT help desk kineme, ganyan. So, marami namang magko-cover ng shift. Tsaka, properly nagpasa naman ako ng leave. Tsaka, malayo pa nga yun. So, hindi ko siya inaalala. Kaya book lang ako ng book that time. Ganon ang nangyari. So, yun. Nahiya naman ako. Bakit? Kasi ako talaga, di ko pa sinasabi. Parang mga months, 1 month or 2 months pala ako magpa-file ng leave. Kasi gano'n yung protocol sa amin eh. Oo nga, magpa-file naman ako pag malapit na. Pero kailangan mabanggit ko na siya. Ako hindi. Pag nabook ko. May gala ako ganyan. Talagang sasabihin ko sa boss ko, boss, maglilib ako 1 month, 2 months. So, tatapusin ko lahat ng deliverables ko. Ayun pa, importante. Tsaka ako, flexi din ako dun eh. When I say flexi, pwede mo akong tawagan kahit bakasyon eh. Diba? Totoo. Oo. Ganun ako eh. So, depende sa setup ng work. Kaya, naiintindihan ko yung iba na kapag may sale, hindi agad makabook kasi nag-iisip nga yung ng leave nila, ganyan. Yung mga kaya naman magawa ng paraan yun, i-enter nyo na sa isip nyo na, okay, I need to be flexible para makakuha ko ng seat sale. Tapos dun sa, yung pangalawa mo? Dapat naka-ready ka na sa ibubuk mo. Before yung seat sale, di ba, kung titingnan mo ang history mo, parang every month naman may nagsisale eh. So parang every month or 1 month before nung anticipated seat sale, dapat may naisip ka ng puntahan, may naisip ka ng date. Kunyari, birthday mo yun. O di alam mo na kung kailan mo gusto mag-book ng gala, di ba? Di sa birthday months mo. Tapos kung saan, isip ka siguro mga 3 lugar. Di ba? Tama yan. Kunyari, sige, Japan na lang. Sa Japan, meron namang iba-ibang airport. So, pwede sa Tokyo, pwede sa Osaka, pwede sa Fukuoka, Nagoya, 4. Yung 4 na yon, lagay mo na sa isip mo. Yun yung mga isa-search mo. Chitose pa. Chitose. 5. Yun yung i-search mo. Yun yung ilagay mo sa isip mo na kapag padating na yung sale, yun yung una ko titingnan. Pati ano yung dates na gusto ko kasi birthday ko nga. Ganyan. Tapos, yun sinabi mo kanina, flexi din ng konti. Hindi exact dates. Pwedeng medyo before that or after that ng konti, usog-usog, ganon. Para makabook ka. Tapos, mabilis. Mabilis. Hindi pwedeng, kunyari, ayoko pala, balik ako. Pag back mo, wala na. Wala na yun. O kaya nag-hang na yung system. Wala na rin. Yun, isa pa yun. Ano pa? Pati yung pambayad mo, yung card details. Credit card dapat ready. Nako, ready. Tapos dapat, napansin mo nung nagbo-book, focus ako doon sa pagtingin ng credit card. Kasi nangyari na sa akin, may mali ako na input na number. Ayun pa. Pag mali ka na input to, tapos bumalik ulit sa dati, kasi nga, payment failed, tapos babalik ulit sa umpisa, naku, wala na yung date na napusuan mo. Kaya kailangan, wari, yung credit card mo, 1-1-2
2, 1, ganun ka maglagay tapos double check mo palagi. Dahil once sa payment details ka na, parang ano na yun, naka-reserve na sa'yo yung date na yun eh. Kaya huwag ka mag-panic, chill ka lang, ayusin mo yung paglagay ng CVV mo. Pag nandun ka na sa part na yun, medyo pwedeng bagalan. Hindi ka na kailangan magmadali. Yes. Kasi parang na-block niya na for maybe ilang minutes para sa'yo yung date na yun. Kailangan na lang niya yung bayad mo. Oo. Gets. Okay. Kaya pa nag-failed yun, tapos babalik ka ulit, so yung system malamang parang nasa isip niya, may nag-cancel to. Or hindi nag-cancel, may nagbayad. So hindi pa lalabas ulit yung sale. Kaya, doon pa ako nakakuha 1 hour after, 2 hours after, na may biglang lumalabas na mga sale pa ulit. Siguro, either nagkamali sa payment or nagbagong isip yun. Oo. Na siguro, di ba sale, nakuha niya na, payment na siya. Ay, binak. Supposedly, wala na yung date na yun kasi nga para sa kanya. Nag-back siya. Oo. So after an hour, open ulit yung date, dun ka nakakakuha. Oo. Kaya so, pa yun, guys, secret yun. Kaya nga kung yung pangalawang booking ko parang 11:50. So that is around 2 hours after the sale. Yung iba wala nang makakuha noon sa Japan, 'di ba? Tapos ito nagulat ako kay Doc. Si Moonlighting Doctor, shout out sa'yo. 3 o'clock pa yata siya naka-book pa Korea. Isipin mo 'yon, nakakuha pa rin siya even 3 PM kasi nga may mga nagka-cancel. Ewan ko lang kung uso pa rin ngayon yung magbabayad ka sa 7-Eleven. Hindi ko sure kung meron pang option. Pero na-try ko yun before. Kasi pag hindi ako sure, yun yung ginagamit kong option before para meron pa akong 24 hours mag-isip bago bayaran kung tutuloy ko ba o hindi. Di ko alam kung meron pa ganong sistema. Pero kung may ganong pang sistema, asahan mo. Pwede siyang mag-cancel. A day after, meron pa yung mga 12. Actually, tumitingin tayo, mga 7 PM. So that is around mga 9 hours after the sale. Meron pa rin ang dami. It's either maraming binigay na sale dates si Cebu Pack ngayon or yun nga, maraming may nagka-cancel pa tapos mag-open siya after ilang hours. Yes. So, tiyaga din. Patience din is key kasi parang kunyari ngayon wala na, no? Tingin ka lang ulit maya-maya. Katulad ng ginawa mo. Parang ganun na ganun yung nangyari. So, pagkakita mo, oy, may open na dates. Sakto pa sa gusto mo. Oo. Parang para sa'yo talaga. Actually, parang may kaagaw ako nun eh. Kasi parang for example, ito yung date, for example, December 1, tapos December 10. For example lang, hindi yun yung travel dates namin. Baka yun yung book nyo, tapos magkasabay tayo. Hindi yun talaga. Ayaw mo silang makasabay? Pero pag nagkasabay tayo, message nyo ako guys. Walang problema yun. Pero yung nga, kung December 1, titingin ako, December 2. December 1, meron. Tapos, napindot ko na. Tapos December 10, meron. Tuwan-tuwa kaya ako nun. Tapos pag click ko ng continue, ayaw. Ibig sabihin, naunahan niya ako. Minsan mangyayari sa inyo guys, huwag kayo ma-frustrate. Ganun talaga. Well, nakaka-frustrate yun kasi na-frustrate din ako nun. Sinabi ko pa naman sa'yo na may nabook na. May nabook ako. Pag tingin ko ng continue, wala. So, nangyayari yun. So, ibig sabihin, kaagaw ka. May nakauna na papunta sa guest details. Ginawa ko, sige, hanap pa rin ako. Pabalit-balit. Tapos biglang, nandun ulit siya. Pag continue ko, tumuloy na. Yun nga. Lagi na ng mga details, card details, chill lang. 1-1, 2-1, mga ganun. Tapos yun nga, nakabook. Kaya hindi siya imposible guys. Minsan tiyagaan. Tama ko doon, tiyagaan eh. Tiyagaan yan. At dapat mabilis. Lalo kung gusto mong pumunta sa mga airport na may one flight. Kasi may nabasa ako sa comment sa akin. Parang sinasabi niya, wala na daw sa Hanoi. Di daw nagsisila sa Hanoi. Alam ko meron di ba? Meron. Pero mabilis maubos kasi yung mga direct flight na mga ganon. Like Hanoi, Chiang Mai, Kaohsiung, Chitose, yung mga one flight na yan, mabilis maubos kasi one flight nga eh. Yung mga flight na may pa alternative, kaya hindi everyday. Hindi everyday. Kaya kung for example, ang target mo is Sapporo, unahin mo na yun. 10 o'clock nandun ka na. Kung aasa ka pa mga 11 o'clock ka magbubook, wala na. Yun yung sinasabing anticipation. Na may plano ka na sa isip mo, saan mo gustong pumunta. Yun yung una mo isa-search. Pati may plano ka na rin. Anong dates. Yun na yung una mo isa-search. Tapos palaging may plan B. Usog ka lang ng konti, ganyan. Parang maganda nga rin na meron kang plan B pati sa lugar. Nyari, wala na si Tokyo. Sige, Korea ako. Wow, ganun. Wow. Basta nakaset sa isip ko, gagala ako. Yun yung pinaka-importante. Or sinet mo yung isip mo na may magbubook ako kahit saan or sa tatlong gusto ko. Mas marami kang options or mas marami ka ring chances, di ba? Hindi lang isa yung check mo. May isa pa pala nakalimutan, guys, no?
na i-share sa inyo. Syempre, hindi nyo yan mababalitaan kung hindi kayo nakasubscribe nga sa mga broadcast channel. Yun yung basic pala. Ng mga content creator at syempre ng mga airlines. Actually, di ko talaga alam na may sale. Wala naman akong insider information. Yeah. Ang ine-expect ko lagi midnight. Kaya nga lagi akong puyat eh. Pagdating ng mga malapit na yung 6:06, 6:12, 7:07, asahan nyo, puyat na ako niya, magkakasakit na ako sa puyat. Kasi nga nag-aabang. June 3 pa lang yata eh. Inaabang ko, sabi, ina-anticipate ko na baka mag-sale. Usually kasi dati, 12 midnight. Oo. Kaya, yun yung inaasahan natin ngayon. Kaya nagpuyat tayo ilang araw waiting for that 12 midnight sale. Biglang, suddenly, 10 a.m. Nagulat ako doon kasi nga, June 11 yon. Normal na araw. Nagkakape, nagla-laptop, tapos bilang sa broadcast channel ng Cebupac, abangan daw, meron kaming independent sale. Oh, syempre, sabi ko pa nga sa'yo, May, magpupuyat tayo. Yung pala. Di nagsasabi na siya at 9 o'clock. Yeah. Pagdating ng 9:50, nag-notify na naman sa broadcast channel nila. In 5 minutes. 9:55 pala. In 5 minutes, magsisale kami. Ha? Nagulat ang buong Pilipinas. So yun, isa pa yun, ready ka dapat kapag may mga ganong biglaang announcement. So dapat naka-follow ka or naka-subscribe ka sa mga airlines pati yun, sa mga mahilig mag-post ng sale katulad namin. Tsaka naka-on yung notifications nyo, guys. Yun talaga. So kung hindi man kayo ma-notify ng mga Cebupac, on yung mga notification namin sa social kasi mabibilis din naman kami mag-post nun. Lalo siya. Actually, ang bilis mo mag-post nun eh. Ako kasi medyo matagal pa eh. Oo nga pala. Nagbubook, so sabi ko, okay, nakabook na siya. Una ako na mag-post kasi wala naman akong gagawin eh. Parang tinatanong mo lang ako, okay ba sa'yo yung date? Gusto okay na sa'yo dito, bubook ko na. Tapos pag payment mo na, okay, post na ako. During that time na nag-post ako, marami pang sale nun. Kaya kung naka-follow kayo, nakita nyo yung post ko na yon, almost real time yun. Kasi nga, siya yung nagbubook, ako yung nagpo-post. Tapos, ito, medyo move forward lang natin. No? Kung sakali man na hindi ka nakabook, huwag kang magalit sa mga nakabook, please. Kasi yun nga, balik tayo dun sa umpisa nung pinag-uusapan natin. Dun sa nag-viral na TikTok ni Aisha. Ni Ate Aisha. Ni Ate Aisha. Yun nga, kaya nga napag-usapan namin to. Kasi bakit naman nyo ibabash yung nag-share na nga nung seat sale, nag-share na nga nung kung ano yung nabook niya. Tapos, hindi na nga kayo maniniwala, pagbibintangan nyo pa na scammer yung nakabook. Porket hindi kayo nakabook. Kasi ako, naranasan ko din yan sa siguro 2 years ago na post. Pinost ko yung budget natin sa Fukuoka nung 2023. Naka-seat sale din. Talagang lagi kami nakakuha seat sale. Yun lang yung secret, yung mga pinagsasabi namin kanina. May nag-post. Sabi niya, imposible yan. Anong ganyang kamurang airfare? Imposible yan. Yun talaga yung sabi niya. Tagpatol pa ako nun eh. Sabi ko, gusto niya ng screenshot. Tapos sabi niya, wag na, ano mo lang yan, i-photoshop mo lang. Alam mo yun, nakaset na sa isip nila na hindi totoo, na nanloloko ka lang. Kasi nga, wala silang evidence na di pa sila nakaranas. Di porket di nyo naranasan, di totoo. Ano ba yan? Ganun. So, ang sad kapag nakakakita nung ganun. So, i-debunk ko lang din Tapos iba pang mga comment, pag seat sale daw, disadvantage ka daw. Iba yung treatment sa'yo pag nakuha mo yung airfare na seat sale. Guys, sabi ko sa inyo. It's a myth. It's a myth. Bakit? Kasi, nag-book na ako ng mahal na flight ng Cebupac. Tapos, lahat ng seat sale, maliban doon, puro seat sale po kinukuha namin. So, nag-try lang ako. Kasi nga, pili ko mayaman ako. Hindi pala. Impulsive trip lang yun. Impulsive trip. So, wala. Same yung treatment. Wala. Tapos, di naman kami nakaranas na offload, lalo sa ibang mga seat sale. Ang weird nun. Hindi, kasi may nag-comment din na parang lahat ng trip niya daw last year, panay nabago daw yung schedule. Ako naman, syempre, hindi ko naman sinasabi na, hindi ko ina-invalidate na yung experience niya is gano'n. Pwede kasi mangyari talaga yun lalo kung ang pipiliin mong trip is talagang madaming tao. Usually kasi tayo parang kontrapelo sa tao tayo kung mag-book For example, tsaka weekdays lagi. Weekdays. So kaya, for example, hindi tayo nagbo-book ng holiday. Mismong Holy Week. Or mismong mga holiday, long weekend, wala. Nasa bahay tayo pag ganyan. Baka pwede mangyari yun. Pero on our experience talaga, wala talaga Kung ma-delay ka man ng flight, actually di nga, parang di pa tayo na-experience ulit ng delay ng flight. Usually early. Kung may delay man, 30 minutes lang, ganon. Pero laging okay naman. Pero just in case man, kasi totoo naman, ang seat sale risk. Yeah. Lalo kung wala ka pang visa.
visa. Pero kung pupunta ka sa bansa na may visa, okay yun. Na walang visa. Na walang visa pala, okay yun. No, walang problema do. Pero at the end of the day, may risk pa rin kasi medyo malayo yung flight na binook mo, maaaring ma-cancel due to unknown reasons. Ang highly suggest ko palagi, mag-book kayo ng mga hotels na free cancellation. Yun. Meron yan sa Agoda, sa Klook, tapos pwede yung gamitin yung code namin para may discount. Isipin mo, may discount ka na, free cancellation pa in case magkaroon ng changes ng plan, di ba? So, ganun lang yung mga technique dyan. Ganun lang yung mga technique paano tayo nakaka-travel ng marami. Pero siguro i-take into consideration din na talagang flexi din yung ano natin. Yung time nating umalis-alis and kasi nga wala tayo sa corporate. Pero i-debunk ko pa rin yan kasi before na wala tayo sa corporate, nasa corporate din naman tayo, ganyan din ang ginagawa natin eh. Yeah, oo nga no. Kalimutan ko yun. Pero mas free pa rin tayo ngayon than that time dati. na. Kaya talagang nakaka-book tayo at parang flexi tayo na pumunta sa kung ano-anong lugar. Especially Japan kasi naka-multiple entry tayo. Isa pa yun, pag meron kang multiple entry visa either sa Japan, Korea or sa ibang bansa, talagang meron ka na nakafocus na pupuntahan talaga eh. Iba-iba kasi per person. So, i-take into consideration nyo rin na katulad namin, flexi ang mga yan, kaya kaya nilang mag-book anytime. Tapos, talagang nakaka-book sila. Kasi, ewan ko, ano bang makukuha namin pag niloko namin kayo, di ba? Oo nga. Eto pala, ayan, naalala ko na yung gusto ko sabihin kanina. Yung iba is, feeling nila niloloko sila when airlines say na 12 pesos base fare. Tapos, pagkakita nila sa, dininext na nila. Bakit naging 3,000? Akala ko ba 12 lang? Hindi, ito malupit. Bakit naging 1,500? Dapat 12 lang. Mga ganun. Hindi kasi yung total. Yung total na mismo. Tama. Diba? Kasi parang ang iniisip nila, kapag nag-book sila or nakakuha sila ng seat sale, kung ano yung sinabi ni airfare na seat sale, yun na yung babayaran nila totally sa buong trip. Kunyari, 12. Sobrang ridiculous. Isipin na 12 lang yung babayaran mo sa airfare. Excuse me po. Mas mahal pa yung pabasahe papuntang Pasig to Quiapo. Ano yan? Ayan, guys, kasi iba po yung base fare sa total. Base fare lang is, ano ba? Hindi, base fare lang. Yung mismong babayaran mo sa base airline. Kumbaga, para siya yung ticket mo. Yun yung ticket mo. Yun yung nagsisale. Ang problema, nasa Pilipinas ka, madaming tax. Surcharge, admin tax, admin fee, kung ano-ano mang tax na makikita nyo yun. Kaya don't expect na pag sinabing 12 pesos base fare, base nga 12 lang yung babayaran nyo sa dulo. Kaya inisip nila niloloko kami kasi sabi 12 lang tapos 3,000 yung dulo. Guys, ano ba? Yung 3,000, ito guys, yung pag nakakuha kayo ng mga 3,000 na airfare, parang mas mahal pa nga pag magpumunta kayo ng for example, Bicol na nakabus, na round trip din. Magkano ba? Ewan ko kasi 1, 2? Mga ganun na ba ang bus ngayon? Nung nagbalar tayo, magkano? 980. 980. Baler lang yun. Balikan. Para magto 2,000 na kasi meron pang admin fee. Para pagpunta ka pa ng, for example, Bicol. Yung syempre, yung magandang bus yung sleeper bus or joy bus. Kasi pwede ka naman pumunta talaga doon ng mura. Yung nga lang, ang comfortable. Yun. Pero para magka-idea sila na pag sinabing base fare, 12 pesos, ang expect nyo talagang katulad nun, base na lang natin sa nabook natin para magka-idea kayo guys. Pag sinabing 12 pesos base fare, ang nakuha namin for 2 round trip is around 8,200. Which means, nasa 4,000 plus talaga yun. Kasi, base fare plus surcharges, taxes, fees, whatsoever. Pag pinagsama-sama po, that will be around 4,000 pesos round trip for one person. Sa Tokyo. Kasi Tokyo. Iba-iba din yung gastusin per lugar. For example, Nagoya, dahil mas malapit siya, mas konti yung fuel surcharge niya. So around 3K. Around 3K. Tapos yung Singapore, di ko alam kung bakit ang mahal niya, 5,000. Yung pabalik ang mahal, feeling ko kasi may binabayaran dun ding tax. Ganun yun iba-iba talaga, iba-iba yung babayaran mo per lugar. So siya naman, si Singapore naman is 5,000 round trip per person. Yun po ang magiging totoong babayaran. Kunyari, nakakuha kayo ng 12 pesos base fare. Para may idea kayo. So yun guys, wag na kayong magalit sa mga away. Travel content creator, kaya sa mismong airline,
Ang dami nakikitang mga comment doon, no? Hindi daw totoo. Oo, hindi daw totoo. Totoo naman. Ang totoo doon is, hindi lang po kayo nakakuha. Sorry. Sorry talaga. So, kaya... Better luck next time. Yun nga, actually, may nag-message pa nga sa akin, sabi niya nga na, meron pa ba, ganon. Sabi ko, ito, meron pa, ganyan. Tapos, pagtingin niya, wala na. Sabi ko, next time, marami pa naman. Meron pang 7-7, may 8-8 pa, 9-9 na aabangan nyo. Kasi, ang saya kaya na mag-abang ng mga seat sale. Ang saya makamura, promise guys, kung makita nyo talaga yung totoong presyo ng mga airlines, mahal talaga sila. To be fair, may mga times din na nag-sale na hindi tayo nakakuha. Oo, meron. Last month yata, hindi ako nakakuha. Nainis ako nun. Ganun talaga. It's not, hindi siya sure thing. Mas malaki lang ang chances if susundin nyo yung mga tips na binigay namin kanina. Yeah. Diba? So, follow our socials, pati yung socials nitong Tatara Podcast. Ayun, mahilig kami mag-share kapag may sale, kaya dapat naka-follow kayo. And use our code sa Klook and Agoda para makatipid kayo sa mga hotels, activities, wifi, travel insurance, lahat na. So, yun lang. At yun nga, yung tip ko, free cancellation guys, i-maximize nyo yan. Then, follow talaga yung mga socials namin for more tips at mga travel adventures namin. Yes. See you. Thanks. Bye.